Kasalukuyang inihahanda ng Russia ang malawakang pag-atake sa Kyiv, lalo na sa mga sentrong gumagawa ng desisyon at naghahanda rin ng opensiba mula Belarus. Naglabas ngayon ng pahayag si Pangulo ng Ukraine Volodymyr Zelensky na ayon sa kanila ay hindi karaniwang ginagawa. Nakasabat ang pangunahing tanggapan ng intelihensya ng Ukraine ng mga dokumentong nagpapakita ng plano ng Russia para sa bagong pag-atake na posibleng malaking makaapekto sa pamumuno at pamamahala ng bansa. Ibinunyag ng intelihensya ang mga listahan ng target, tiyak na address at opisina na gustong tamaan ng mga Ruso. Pag-uusapan natin ang mga bantang ito sa episode na ito. Ako si Alexi Pechi, tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito, i-like ang episode na ito, at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Malaking tulong ito sa pagpapalaganap ng YouTube content at lubos akong nagpapasalamat para mas maraming makakita ng episodes na ito. Mag-subscribe rin kayo sa aking Telegram channel, Pechi News. Ang link ay nasa video description. Sisimulan ko sa sinabi ni Vladimir Zelensky. Plano ng Russia ang mga pag-atake sa mga sentro ng paggawa ng desisyon sa Kiev. Sa mga dokumentong na-intercept ng Ukrainian intelligence, nabanggit ang halos 20 political center at military command post. Narito ang detalye na nagpapakitang hindi lang ito banta ng militar, kundi mas nakakabahala pa. Kabilang sa mga na-intercept na materyales ay mga litrato ng mga gusali sa sentro ng Kyiv na may partikular na mga address. Ito ang opisina ng presidente ng Ukraine. Kasama ang mga tinukoy na opisina ni Vladimir Zelensky sa iba't ibang palapag ng gusaling ito. Sunod ay ang residensyang pang-estado ng presidente ng Ukraine. Ang gabinete ng mga ministro na may pahiwatig na may malaking underground bunker at mga lagusan doon. At iba pa. Ibig sabihin, ito ay parang kyat na listahan kung saan di umano'y tatama ang mga Russian missile. Idadagdag ko na bago ang tigil putukan noong Mayo 9, binalaan ng mga Ruso na tatamaan nila ang mga sentro ng paggawa ng desisyon kung atakihin ng Ukraine ang Red Square. Hindi naman inatake ng Ukraine ang Red Square, ngunit sinasabing naghahanda pa rin ang mga Ruso ng pag-atake sa mga decision-making centers. Diretsahang komento si Zelensky dito, kaya mahalagang eksaktong i-quote dahil hindi basta inilatala ito. Hindi lang basta naghahanda ang Russia sa mga pag-atake. Nagpaplano sila ng pag-atake sa mga tiyak na address at mga tiyak na tao, isang teroristang pagpaplano. Dapat itong bigyang pansin lalo na ng Russia. Ng pamunuan ng Ukraine ay hindi talaga Russia. Hindi tulad ng bansang agresor, malinaw ang may akda ng digmaan at ang matagal na niyang mga kasamahan na lalo siyang inilalayo sa realidad. Ang pinagmumula ng proteksyon ng Ukraine ay ang kahandaang lumaban ng sambayan ng Ukranyano para sa kanilang kalayaan at sariling soberanong estado. Ibig sabihin, ito ay isang pahiwatig sa mga Ruso na kahit paalisin ng pamunuan ng bansa, hindi titigil ang mga Ukranyano sa pagtatanggol laban sa pag-atake ng mga mababangis masasamang Ruso. Ngayong araw, inanunsyo rin ni Volodymyr Zelensky ang bagong mga malalayuang parusa, ibig sabihin mga malalayuang pag-atake laban sa Russia. Inanunsyo ng Pangulo ng Ukraine ang mga paparating na parusang may bagong forma. Direktang tatamaan ng mga ito ang industriyang militar ng Russia, kabilang ang mga supplier ng bahagi para sa mga drone. Kaugnay ito sa nangyaring pag-atake noong gabi ng Mayo 13 hanggang umaga ng Mayo 14 kung saan nagpalipad ang mga Ruso ng 1,500 at 60 drone na nagpakita na malaki ang pagtaas ng produksyon ng Russia ng mga Shahed drone at kung walang parusa sa mga bahagi, hindi ito mapipigilan. At narito pa ang isa pang pahayag ni Zelensky. Una, tinutukoy natin ang mga layunin para sa mga susunod na parusang may malayong abot laban sa Russia dahil sa digmaan at pag-atake nila sa ating mga lungsod at bayan. Hindi hahayaan ng Ukraine na walang kapalit ang bawat pag-atake na nagpapahirap sa ating mga tao. Ngayon, tungkol naman sa banta ng nuclear strike mula sa Russia dahil nabanggit din ito ngayon. Ang dating pinuno ng militar na intelihensya ng Ukraine at kasalukuyang pinuno ng opisina ng Pangulo si Kirill Budanov ay nagbigay ng panayam sa The Times at sinabi, kayang gawin ng Russia ang nuclear strike kahit kailan at sa anumang distansya, ngunit ito ay napakahalaga. Он добавляет, Una, ito ay usapin ng pampulitikang kagustuhan. Wala akong nakitang senyales ng paghahanda para sa nuclear strike. Kung meron, malalaman ko agad.
Mahalagang basahin ng tama ang pahayag na ito dahil si Budanov na dating pinuno ng pangunahing tanggapan ng intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine at nayo'y pinuno ng opisina ng Pangulo ay hindi alarmista. Siya ang may pinakamagandang access sa intelihensyang datos tungkol sa mga planong operasyonal ng Moscow sa Ukraine. Sinabi niya, technical, kaya ng Russia, pero sa politika, wala pang palatandaan. Bakit wala pang? Dahil na yung araw mismo, pagkatapos ng record na 1,500 at 60 na mga drone na lumipad sa Ukraine, inihayag ni Putin ang matagumpay na pagsubok ng intercontinental na balistikong missile na Sarmat. Muling inanunsyo ng kalbong diktador ng Russia na si Vladimir Putin ang matagumpay na pagsubok ng Sarmat na misail at nangakong ilalagay ito sa combat duty bago matapos ang taon. Ano nga ba ang Sarmat? Ang RS-28 ay isang intercontinental ballistic missile na liquid fuel at inilulunsad mula sa silo. Inasang abot nito ay higit sa 10,000 kilometro kaya nitong magdala ng hanggang 16 na nuclear warhead na maaring itutok ng magkakahiwalay. At sa NATO, kinikilala nila ang missile na ito bilang Satan II. Sabi ni Putin, ang pinagsamang lakas ng mga warhead nito ay mahigit 4 na beses kaysa sa anumang kanduraning sandatang atomiko. Pero may mahalagang detalye rito. Российский. Isinulat ng Russian Telegram channel na Astra na si Vladimir Putin ay nagsabi na malapit nang maging handa ang Sarmat nang hindi bababa sa 10 beses mula pa noong 2021. Ang raketa ay dinedevelop mula pa noong 2011. Noong Setyembre 2024 ang pumalyang pagsubok na raketang ito ay nagdulot ng bunganga ng mga 60 metrong diametro sa Cosmodrome ng Plesetsk. Ang likidong panggatong ay nagdudulot ng karagdagang mga technical na problema sa operasyon. Muling inanunsyo ni Vladimir Putin ang kahandaan ng raketa na sa technical na aspeto ay hindi pa ganap na handa. Bakit niya ito ginagawa ngayon? Dapat nating maintindihan ang konteksto. Kakaalis lang ng Amerikanong presidente na si Donald Trump mula sa Beijing, kung saan tinalakay niya kasama si Xi Jinping ang usapin ng digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Bumoto ang US Kongreso para sa pilitang talakayin ang usapin ng tulong sa Ukraine. May hiwalay akong episode tungkol dito, panoorin ninyo. Hiniling ng NATO sa mga bansa ng alyansa na maglaan ng 0.25% ng kanilang GDP para sa suporta sa Ukraine. Nagpapakita ng bagong record ang Russia sa dami ng mga drone na pinakawalan patungo sa Ukraine. At sa gitna ng lahat ng ito, isinagawa ang pagsubok ng nuclear missile na may pampublikong anunsyo. Ibig sabihin, ito ay pang-impormasyong panggigipit lamang, hindi totoong paghahanda sa digmaan, ngunit hindi pa rin dapat balewalain ang banta. Anong ibig sabihin nito para sa planong pag-atake na nahuli ng intelihensiyang Ukranyano? Sabay-sabay na nagsasagawa ang Rusya ng record na dami ng mga airstrike, nag-aanunsyo ng mga nuclear test at gumagawa ng mga listahang may mga address ng mga pinuno ng Ukraine. Dapat nating maunawaan na ito ay hindi isang nakataong pangyayari. Ito ay isang sunod-sunod na kampanya ng militar, psikolohikal at nuclear na pananakot sa panahon na ang suporta ng kanluran para sa Ukraine ay dumaranas, kung tutuusin, ng krisis ng kawalang katiyakan. Hindi rin hinahayaan ng Beijing na mawala ng anuman ang Moscow. Papunta pa lang sa botohan ng Kongreso ng Estados Unidos at di pa tiyak kung aaprubahan nila ito. Sabi ng NATO, dapat magbigay ng 0.25% na tulong para sa Ukraine, ngunit hanggang ngayon hindi pa ito natutupad. Tinanggap ni Xi Jinping si Trump at ngayon inaasahan niya si Putin pagkalipas ng 5 araw. Tumugon si Zelensky sa pamamagitan ng pagbunyag ng mga na-intercept na plano, isa rin itong pagpili. Kapag inilalatala ng intelihensya ang listahan ng mga target at address, hindi lang ito simpleng babala sa loob ng bansa. Ito ay senyales sa kanluran na tingnan ninyo kung ano ang pinaplano ng Rusya at nakikita namin ito. At muli, ito ay argumento sa usapan tungkol sa tulong at mga parusa at sa tanong kung gaano talaga kahanda ang Rusya para sa negosasyon. Dito ako maglalagay ng ellipsis. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng anumang donasyon o bayad na sponsorship gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.